Imbes na makapag-enjoy, perwisyo ang inabot ng magkasintahang na biktima ng basag kotse sa Tagaytay City. Mahigit 100,000 pisong halaga ng pera at gamit ang natangay. Wala pang isang oras mula nang iparada ang kanilang sasakyan. Narito ang aming QRT Exclusive. Madaling araw nitong Sabado, bumiyahing Tagaytay si Dana at ang kanyang boyfriend. Pumarada si Dana sa designated parking slot di kalayuan sa kinainan nilang Tapsilugan. Pero pagbalik nila sa parking slot, wala pang isang oras matapos kumain, basag na ang salamin sa likuran ng kanyang sasakyan. Nung nakita ko siya, clear yung loob despite the tint. So, nung nilusot ko yung kamay ko, lumusot ko, so basag talaga yung salamin. Then doon lang nag-register na yung bags namin nakuha. Nalimas ang mga bag sa loob ng kotse. Taglay ang mahigit 100,000 pisong halaga ng pera at mga personal na gamit. Sitsirya lang ang naiwan sa upuan. They got our 3 bags. So 2 laptop bags. Ang nasa loob is 1 HP laptop, 1 MacBook, and then yung personal bag ko. Nagpasya si Dana na isa publiko ang nangyari sa kanya para maipaalam na may ganitong modus sa Tagaytay. Nagiging go-to place namin siya. And hindi namin in-expect, especially that yung late night, 12 to 1 a.m. Parang tulog na yung mga tao usually pag ganun. So, hindi namin in-expect na may ganun pa na nangyayari those time. Kasi ang mga modus na ito, ang mga na ito, hindi lamang ito sa Cavite nag-ooperate. Kung minsan sa Las Piñas, sa Muntinlupa, sa Calamba, Santa Rosa. Kumbaga parang nagjo-joyride lang mga yan. May sasakyan sila, may mga motor. Tapos pag may madaanan silang sasakyan, yun ang magiging target nila. Nag-file ng formal complaint sa pulisya si Dana sa pag-asang maibabalik pa ang kanyang mga gamit. Sabi naman ng police sa Tagaytay, every establishment naman daw required na to have CCTV sa front ng stores nila. But unfortunately, yung sa naparka namin na area, wala pa siyang CCTV. Mungkahi ni Dana maglagay ng warning signages sa mga parking area sa Tagaytay at paigtingin ng checkpoint. Parang may window lang sila ng checkpoint. So maybe these thieves, yung mga magnanakaw, baka alam na nila yung schedule kasi ng checkpoint eh. So baka doon sila umaatake. I would like to assure the general public, tayo po ay may crackdown na ngayon. Nakikipagtulungan ho tayo sa iba pang mga station at ibang unit ng PNP. Meron ho tayong mga personalidad na sinusundan ngayon na mga significant na ito yung ginagawa nila. Paalala ni Dana sa publiko. Better talaga if yung kotse mo nakikita mo from your table. Plus yun, if walang available slot and then hindi ka comfortable dun sa lugar, siguro lipat na lang, hanap na lang ng safer place to park. Ang appeal namin ay talagang i-report, tapos wag silang mag-iwan ng mga gamit na mahalaga na nakikita sa sasakyan nila at yun ho mag-a-attract sa mga magnanakaw na ito.